Isang nakakagulat na issue ang umikot kamakailan sa social media at mga balita. May kumalat na umano'y post mula kay Teodoro Ted Locsin Jr., ang dating kalihim ng Department of Foreign Affairs at kasalukuyang ambassador ng Pilipinas sa United Kingdom. Sa post na ito, inilahad ang isang matinding paratang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi inaresto kundi kinidnap ng kapwa Pilipino at isinuko sa mga dayuhan. Nagugat ang usapin sa gitna ng mga balita ukol sa posibilidad na maharap si Duterte sa International Criminal Court kaugnay ng mga kasong may kinalaman sa war on drugs. Habang patuloy na mainit ang isyong ito sa loob at labas ng bansa, bigla namang sumabog ang usapin tungkol sa sinasabing social media post ni Locsin na tila nagpapahiwatig ng seryosong akusasyon. Ang dating Pangulo ay kinidnap at dinala sa banyagang otoridad sa halip na harapin ng batas sa loob ng Pilipinas. Agad na umani ng matinding atensyon ang post. Ngunit sa kabila ng viral na pagkalat nito, hindi pa matiyak ng Department of Foreign Affairs kung totoo nga ba na si Locsin mismo ang nagsulat o naglabas nito. Sa mga panayam, binanggit ng DFA na kailangan pa nilang makipag-ugnayan sa opisyal upang malaman ang katotohanan sa likod ng mensahe. Hindi rin agad nagbigay ng opisyal na pahayag si Locsin, kaya't lumalalim ang haka-haka at diskusyon ng publiko. Mahalagang tandaan na si Locsin ay kasalukuyang nakaupo bilang ambassador. Isa sa mga pinakamataas na kinatawan ng Pilipinas sa ibang bansa. Kaya't anumang pahayag mula sa kanya, lalo na kung ukol sa dating Pangulo, ay may mabigat na epekto. Kapag ang isang diplomat ay nagsalita ukol sa umano'y pag-kidnap at pag-turnover ng isang Pilipino sa mga dayuhan, ito ay maaaring magdulot ng tensyon, pagdududa at pagbagsak ng tiwala sa ating sariling hustisya at soberanya. Iba-iba ang naging tugon ng publiko. May mga sumang-ayon, sinasabing ito'y matapang na hakbang upang ilantad ang katotohanan. Ngunit may mas marami ring nagtanong. Totoo ba ito? Kung oo, saan ito ibinase? At kung hindi, bakit may ganitong klaseng mensahe na ikinakalat, lalo na sa gitna ng sensitibong issue? Sa social media, mabilis kumalat ang haka-haka at espekulasyon. At sa panahon ng fake news, lalo lang nagiging magulo ang usapan. Ang ganitong uri ng usapin ay mas malawak na epekto kaysa inaakala ng marami. Bukod sa imahe ng bansa sa international community, nakataya rin dito ang integridad ng mga institusyon, gaya ng Department of Foreign Affairs at ang buong diplomatikong serbisyo. Kung mapatunayang totoo ang sinabi ni Locsin, maaaring magbukas ito ng panibagong kontrobersiya. At kung hindi naman, kailangan ng mabilis at paglilinaw upang maiwasan ang maling interpretasyon. Sa ngayon, naghihintay pa rin ang taong bayan ng malinaw na pahayag mula sa DFA at kay Ambassador Locsin. Habang lumalalim ang usapin, isa lang ang sigurado. Sa panahong puno ng ingay at duda, ang pinakamahalaga ay ang pagtindig para sa katotohanan, pananagutan at respeto sa bansa.